CYCG Radio. Ang misyon namin ay kayo. Ayan, inuulan na po sila. Ilang minuto na lang naman at ready na tayo. Sige. Ayun. Maulan man o maaraw sa inyong lugar o sa inyong kinalagyan, kami. Kung na kayo. Ano daw? Amin kayong sasamahan. Kaya naman, yan. Ilang saglit na lang, guys. Narito lang kami. Babalik ng base. Sa mga may gusto pang gawin, gawin nyo lang dapat ninyong gawin para naman tuloy-tuloy na ang inyong pakikisama sa amin sa pagsamba sa ating Panginoon. Yes, naman. Yan. At Yan, sama-sama ready, po tayo 1 minute magpuri. before 3 o'clock. Sa pangalan ng ating Panginoon. May pa-countdown talaga. Pero ganoon talaga eh. Parang parang nagbibilang lang nung sa New Year countdown. Binibilang talaga yung minuto. Oo, ilang araw na lang din. Pero hindi tayo bare months na. Yan, oo. Pero hindi tayo na-excite dahil mag-3 na. Na-excite tayo dahil ito na yung oras ng pagsamba natin, no? Ito na yung oras na papupurihan natin at itataas natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya naman, talagang nakaka-excite ang bagay na ito. Yan, dapat sa oras na to ay ituon natin ang ating atensyon, ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga isipan para naman makapakinig tayo ng salita ng Panginoon sa hapon na ito. 3 p.m. na. Yan. Ano pa bang hinihintay natin? Malapit na. No? Today is August 15, 2021. Enjoy! And eto, nag-notify na si CYCG Facebook. Ito na, nag-notify na siya. Bakit not found? Welcome to CYCG Radio and CYCG Facebook. Alright, so ready na ba? Okay, take over na ba to? Okay. Go, take over na. Lifting up the name of Jesus. Welcome to the world of Christian music. It's not just music, it's music that cleans your soul and glorifies our God. So get ready to be blessed and fill your soul with music. This is CYCG, your Christian home radio. Our mission is you. Kayo ay nakikinig sa estasyong itinataas ang bangalan ni Kristo. Ito ang CYCG Radio. Sumasahibabawin. San mang sulok ng mundo. Kumanda at mapagpala sa mga palatuntunang hatid ay pag-asa. Kasama ang inyong mga ate at kuya. Dahil sa CYCG Radio, ang misyon namin ay kayo. CYCG Radio. CYCG Radio. Ang misyon namin ay kayo. Yon! Isang pinagpalang Sunday afternoon sa lahat. Once again, we are live on CYCG Radio and of course, sa ating CYCG Facebook. Yon! Isang pinagpalang magandang hapon sa inyong lahat, no guys? Umuulan man o maaraw sa inyong kinalalagyan, amin kayong sasamahan. Kaya naman, para simulan ang ating gawain sa hapong to, let's have our opening prayer
followed by the songs na inihanda ng ating mga ate at kuya mula sa music ministry. Yun, nanalangin sa Panginoong Diyos. Maraming mahal. Muli mo kami samahan sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Gabayan mo kami sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga oras nito, Panginoon, na kami po ay magpupuri at sasamba sa iyo. At naway, Panginoon, ang mga makakarinig po ng iyong salita, Panginoon, ay i-bless mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan nito. At dalangin po namin, Lord, na anuman po yung mga mapag-aaralan namin sa ngayon work service nito, Panginoon, ay tumatak sa aming mga puso at isipan, nang sa gayon ay maging daluyan ng pagpapala ang server na CYCG Ministry na nagkatiwala mo sa aming lahat. Lord, yun lang po ang aming sama dalangin. Tinataat mong panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang araw sa ating lahat. Ang tayo ay umawit, magpuri sa ating Panginoong Jesus. Siyempre, kumustahin natin ang ating mga kasama. Kumusta ba ang buhay natin? Pinagpapala ba? Siyempre, dapat habang tayo ay pinagpapala, palagi natin isinasama ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya dapat natin siyang papurihan at awitan. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Dumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta. Mula'y laga, kanluran, di magsilangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. Lumaragas siya. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya
silangan saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Lumaragas ang pagpapala ay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Dahil lalakaluran din silangan saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Yes, Lord. Tunay nga na natanggap na namin, Panginoon, ang mga pagpapala mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Salamat po. Maraming salamat po. Lord, ano man po yung mga pinagdadaanan namin ngayon, alam namin na kumikilos ka sa aming mga buhay. Ano man yung mga hinaharap namin ngayon, alam namin, Panginoon, na patuloy at lumaragas ang pagpapala ang pinagkakaloob mo sa amin. Kahit namin mga pagkakataon, Lord, na nagkakasala kami sa iyo. Kahit namin mga pagkakataon na nagkukulang kami sa iyo, Panginoon. Ngunit, pinili mo kami, Panginoon, na ibigin, mahalin, at higit sa lahat, pinili mong ibigay yung kagalakang nais namin, Panginoon. At wala kami ibang dapat gawin kung hindi hayaan kang samahan kami sa aming mga buhay. Kung ang nais mo'y kagalakan, kay Jesus matatagpuan. Kagalakang di magmamaliw, ngayon at magpakailanman. Kahit sa kabila ng iyong pagdurusa, kung siyang kasama ay kayang magsaya. Kagalakan ng puso ay makakamtan pag si Kristo sa buhay ay yung paglingkuran kay ganda ng mundo. Kung malalaman mo na siya'y laging naghihintay sa'yo. Ng puso ay magagamtan pag si Kristo sa buhay ay yung paglingkuran kay ganda ng mundo. Kung malalaman mo na siya'y laging naghihintay sa'yo. Kung ang nais mo'y kagalakan, kay Jesus matatagpuan. Kagalakang di magmamaliw, ngayon at magpakailanman. Kahit sa kabila ng iyong pagdurusa, kung siyang kasama ay kayang magsaya. Kagalakan ng puso ay makakamtan
pag si Kristo sa buhay ay iyong maglingkuran kay ganda ng mundo. Kung malalaman mo na siya'y laging naghintay sa'yo, kagalakan ng puso ay makakamtan pag si Kristo sa buhay ay iyong paglingkuran kay ganda ng mundo. Kung malalaman mo na siya'y laging naghintay sa'yo, kay ganda ng mundo. Kung malalaman mo na siya'y laging naghintay sa'yo. Yes, Lord. Salamat, O God, sa pagmamahal na nararamdaman mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, because palagi mo kaming sinasamahan sa kalungkutan, sa kahirapan, at maging sa aming mga kagalakan sa aming buhay, Panginoon. Kaya, hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng awiting ito ay ma-describe namin, Panginoon, na wala kang katulad, Panginoon, at ikaw lamang ang Diyos na dakila at tapat kailan pa man. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, ibutin mo. O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw
sa'yo maglilingkod ako, O Diyos, kay putin mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay butin mo. O Diyos, kay butin mo. O Diyos, kay butin mo. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon, sa aming lahat. Ano man yung mga nagagawa namin, Panginoon, hindi ka pa rin nagbabago. Salamat sa mapagpatawad mong puso, Panginoon, lalong-lalo na sa mga nasasabi namin, mga nagagawa namin, Panginoon. We pray, Panginoon, na sana anuman po yung mga dadanasin pa namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala na namin ito sa iyo. At naniniwala kami, Lord, na anumang mga klase ng mga sakit na danasin namin ngayon ay alam namin na walang mahirap sa piling mo, Panginoon. Ngayon, naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng mga marinig namin sa mga panahon ito, Panginoon, ay siyang magbe-bless sa amin, Panginoon, at magbibigay sa amin ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Yun lang po ang aming may aalay, Panginoon, ang pagpupuri sa iyo na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan, salamat po sa opening prayer ni Kuya Otli and sa mga songs na inihanda sa atin, yan, ng ating mga ate at kuya mula sa music ministry. Tunay nga, no, na tapat ang Lord sa buhay ng bawat isa, at kapag siya ang ating kasama, ang buhay natin ay kumpleto na. Syempre, sa hapong to, hindi ba kumpleto ang hapong to kapag hindi tayo nakarinig ng kanyang salita. Kaya naman, ang magbabahagi sa atin ng kanyang salita ay talaga namang makisig, matatag, at hanggang ngayon, siya po ay patuloy na ginagamit ng Lord para sa community. Ayan. Talaga namang instrumento siya or siya ay isa sa mga instrumento na para pagpalain tayong lahat. Yan. Walang iba kundi ang nag-iisang Pastor Reynold Malinaw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pinagpalang araw ng atin pong sama-samang pagsamba sa pamamagitan ng server na ito. Purihin po ang ating Panginoong Diyos dahil
gumawa siya ng kaparaanan o meron tayong mga kaparaanan na mula sa Kanya upang hindi mapigilan ang atin pong pagsamba sa Kanya. Sa iba't ibang kaparaanan, tayo ay maaring makasamba sa Kanya sa pamamagitan nitong pakikinig ng Kanyang mga salita, pag-aaral ng Kanyang mga salita, at siyempre pa, maging ang paghahandog ng awitin at ang atin pong sama-sama ding pananalangin. Sabi nga, ang pagsamba ay buhay na natin. Mula nang maibalik ang atin pong kaugnayan sa Diyos sa magitan ni Jesucristo, ito na po ang dapat na mapansin o kapansin-pansin sa buhay ng isang mananampalataya, ang sambahin ang Panginoong Diyos na ating Ama. At siyempre pa, pinupuri natin, pinasasalamatan ang hapong ito o ang ating Diyos sa hapong ito na tayo po ay makapakinig ng Kanyang mga salita. At nawa, ihanda po natin ang ating mga puso upang sa ganon wala tayong mawaglit sa atin pong gagawing pagsamba ngayon sa magitan ng Kanyang mga salita o sa magitan ng pag-aaral ng Kanyang mga salita. Manalangin tayo sandali. Ama, maraming salamat po sa hapong ito na kaloob po ninyo sa amin. Salamat sa mga nandito ngayon. Alam po namin na pagpapalain mo ang bawat isa sa pamagitan po ng iyong mga salita. Hiniling po namin ang pangunguna ng banal na Espiritu na amin pong maranasan upang sa ganon ang iyong kalooban lamang, O Diyos, ang maipabatid sa bawat isa. Itago mo nga po ko, O Diyos, sa iyong harapan o sa iyong likuran upang sa gayon ikaw po lamang ang makita ng bawat isa. Purihin ka nga po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa hapong ito, ang atin pong bibigyan ng pansin ay may paksang magtanim at magbunga. Ayan. Ang sunflower, ito ay kapansin-pansin na nakatanim sa pwede sa may bakuran, sa parang, o kung saan mo gusto ito itanim. Ang punong ito, kapag siya ay tumutubo, laging gusto niya nakatunghay sa bandang silangan, no? At kapag ito po ay lumaki, gusto talaga niyang laging nasisikatan ng araw. At kapag ito po ay inasikaso o sabihin natin kinultivate o inalagaang mabuti, ang nasabi pong sunflower ay mamumunga ng sagana. At yung pong mga bunga nito, kapag nagkaroon ulit ng panibagong binhi, ay talaga namang mabilis ang pagbunga nito o pagdami nito. Sa atin pong pagbubulay-bulay, mapapansin po natin sa Lucas chapter 8 verse 15 ang ganito pong mga kataga. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan dito sa kanilang mga puso o malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sila'y mamunga. Sa chapter 8 verse 15 po ng aklat ni Lucas. Alam po natin na ang kabanatang ito ng Lucas chapter 8 ay tumutukoy po sa 4 na uri ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Yung una, inihalin tulad po sa isang daan, no? Sa isang daan o binhing o salita ng Diyos, ang binhi, at ang daanan ay tumutukoy sa pusong kung saan ay
matapos pakinggan ang salita ng Diyos ay tila wala lang. Para siyang nalaglag sa daanan, tinuka ng ibon at ito ay nawalang parang bula. Okay? Siyempre, tinuka na ng ibon, di ba? So wala na siya. Paano pang tutubo, no? And then yung isa naman, inahalintulad sa isang puso na kung saan ay inahalintulad ang puso sa batuhan. Alam naman natin na mga batuhan, konti lang ang lupa, kaya pwede pa rin tumubo ang nasabing binhi. Pero dahil hindi malalim, uminit ang panahon, ito ay natuyot at namatay. At ganoon din naman ang isa pang uri ng kalagayan ng puso ay nalintulad sa dawagan o sa damuhan na kung saan tumubo naman ang binhi, pero dahil may mga damo, hindi ito naging malulusog, kaya payat ang naging bunga nito at hindi rin masyadong mapapakinabangan dahil po doon sa mga damo na yon. So dito, ipinapakita mga kapatid ko sa Panginoon na yung inalintulad sa daanan ay ang mga nakinig na parang ewan lang, lampas sa kabilang tenga, at yung isa naman sa batuhan, ito ang mga nakinig, subalit nang dumating ang pagsubok, natalo ng mga suliranin sa buhay ng pagsubok, agad nawala ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi rin ito nag-ugat sa kanilang mga puso. Yung isa naman, medyo okay ng konti dahil naipamuhay naman niya ang salita ng Diyos, pero naagaw ang kanyang pansin sa kabuhayan, sa pagpapayaman at pagkakaroon ng mga kanilang mga pangangailangan. So nung maagaw ang pansin, kalimutan ng salita ng Diyos, mas prioridad nila ang sarili kaysa bigyan ng pansin ang mga salita na dapat ay maging gabay nila sa kanilang pamumuhay araw-araw. Pero ito naman pong isang binhi na natanim sa matabang lupa na kung saan siya ay tumubo at namunga ng tig-100, 60 no? At talaga namang namunga siya ng lubusan dahil mataba ang nasabing lupa. At ito naman ay hinalintulad sa isang puso na kung saan ay atin pong binigyan ng pansin kanina sa talatang 15. Ito yung mga nakinig, iningatan sa kanilang malinis at tapat na puso ang salita ng Diyos at pinagsikapan nila itong ipamuhay hanggang sa magkaroon ng bunga. Kumusta mga kapatid ko sa Panginoon? Kumusta ang pagbibigay natin ng pansin tuwing merong gagamitin ng Diyos na magsasalita sa ating pagsamba o sa pagsambang ginaganap dito sa server na ito? Kayo ba yung tipong mga nakikinig na pinipili lamang kung sino ang speaker? Kapag okay sa inyong panlasa, nandun, nakatutok kayo at talagang pinakikinggan yung mabuti? Kayo ba yung tagapakinig na kapag hindi nyo type ang speaker, nandun lang kayo, nakikinig nga, pero kung ano-ano naman ang ginagawa? O kayo ba yung mga tagapakinig na hinahayaan na lang na naka-open ang nasabing server? Nandun kayo sa server, nandun kayo sa pagsamba, pero meron kayong ibang ginagawa. Kunwari, naka-join kayo, pero ang totoo, wala ang inyong presensya. O kayo yung mga tipong kahit na sino pa ang ipadala ng Diyos na tagapagsalita, ay nandiyan kayo, bukas ang kalooban ng kaisipan. Dahil alam ninyo, ang nagsasalita, kahit na sino pa siya,
ang pinakamahalaga doon ay ang mensaheng ipinahatid ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod o iba't ibang mga lingkod na nagiging kasangkapan ng Diyos para ihatid ang kanyang mga salita. No? So napakasarap isipin na kapag ganito po ang ating katayuan sa ating buhay espiritual, na talagang pinapahalagahan ang salita ng Diyos, pinapahalagahan din ang lingkod ng Diyos, at pinahalagahan mismo kung saan galing ang salita ng Diyos. Siyempre, ang salita ng Diyos ay mula sa ating Ama, sa ating lumikha, sa nagbigay sa atin ng ating buhay, nagbigay ng lakas at sigla sa ating mga pangangatawan, at siya rin po ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kung ating bibigyan po ng pansin ang talatang binasa natin, tingnan niyo pong mabuti. Siya po ay very observant, no? Siya rin po ay talagang attentive sa salita ng Diyos. At makikita din natin doon na talagang binigyan niya ng pansin na ito ay ingatan sa kanyang mga puso. Ibig sabihin, minememorize niya ito. Sinasaulo niya. Pag sinabing iniingatan sa kanyang puso, alam niya kung ano ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid, maglaan ka ng oras para mag-memorize. Alam niyo kapag meron tayong mga sa ulong mga talata, ang mga pangako ng Diyos, mga paalala ng Diyos, mga babala ng Diyos, mga katuruan ng Diyos, ay magkakaroon tayo talaga ng gabay at magagamit natin ito sa iba't ibang panahon, iba't ibang mga sandali ng ating buhay, sa iba't ibang mga pangyayari sa ating mga buhay. Ito ang magiging sandigan natin. At kapag ginawa natin ito, mapupunta tayo sa isang kalagayan na patuloy na lumalago. Magbubunga at magbubunga ang kanyang mga salitang natanim sa ating mga puso. Magkakaroon tayo ng tamang pananaw sa buhay. Kapag ang pinag-usapan ay tungkol sa mga pagsubok, magkakaroon tayo ng tamang pananaw tungkol sa paghahanap buhay, na hindi tayo maliligaw. Lagi nating ma-acknowledge ang presensya ng Diyos, ma-appreciate natin ng Diyos sa ating mga ginagawa. Magkakaroon din tayo ng tamang pananaw tungkol sa mga paraan ng pamumuhay. Iisang pananaw na mula sa Diyos ang ating tataglayin, dahil ito ang kanyang itinuro sa kanyang mga salita. So ibig sabihin, kompleto ang mga salita ng Diyos at pwede nating magamit sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Kumusta ka na, kapatid ko sa Panginoon? Kailan ka nagpasyang maging maayos ang iyong puso kapag ito ay tinamnan ng salita ng Diyos? Matagal na rin ba? Ibig sabihin, may bunga na ito sa iyong buhay. O hanggang ngayon, hindi mo pa ito binibigyan ng pansin. Ang kahalagahan ng kahandaan ng puso sa kanyang mga salita ay pagkakaroon dito ng isang may kababaang loob na kapag ikaw ay tinuwid, nagpapasakop ka, nagpapasalamat ka, at kapag ikaw na may pinaalalahanan, ganon din naman, nagpapasalamat ka. Lahat ng mga sinasabi salita ng Diyos na maaring tumugon sa ating pangailangan ay mayroon tayong pusong mapagpakumbaba. Tinatanggap ito at siyempre pa ipinamumuhay ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa ikabubuti natin at ikabubuti din ng iba. At ang kagalakan doon sa puso mo ay mag-uumapaw. So maraming salamat sa Panginoong Diyos. Napakasarap isipin na kapag ang salita ng Diyos
o kapag ang puso natin ay handang tamnan ng kanyang mga salita, 100% ito ay magbubunga. At salamat po sa ating Panginoong Diyos, sapat ang kanyang mga salita at wala na tayong hahanapin pa. Pagpalain tayo ng Diyos sa hapong ito, nawa ang kanyang mga salita na ating binagyan ng pansin ngayon ay atin pong wag isawalang bahala. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Yan, so maraming salamat po sa reminder ng ating Lord sa pamamagitan ng ating pastor na si Pastor Reynold Malinaw, no? Yun, tunay nga na kapag si Lord ang ating kasama, sabi ko nga kanina, kumpleto na tayo at wala tayong hahanapin pa. Yan. So, bago tayo tuloy ang maghiwa-hiwalay, bago natin tuloy ang tapusin ang gawain natin sa hapong to, ayan, syempre, ipopromote ko lang kung ano ba ang mga activities ng ating ministry. Yun, every Monday ay meron po tayong Awesome Ladies Corner and Men's Corner. Yan, 8 p.m. dito po sa server ng CYCG. Then, Saturday, ang ating weekly Bible study. 8 p.m. din po yan. Dito rin syempre sa server ng CYCG. At ang ating worship service every Sunday, eksaktong 3:00 po ng hapon. And syempre hindi naman magpapahuli ang ating morning devotion. Yan, 6:00 po ng umaga, Monday to Friday, sa ating CYCG Clubhouse. Yun, syempre, palike na rin po ng aming Facebook page, CYCG Radio. Sa mga gustong makipag-interact sa amin, pwede rin po kayo makipag-interact sa CYCG or Christian Youth Care Group Ministry. So, ano pa ba? Ayun, syempre, na rin po, no? Sa mga masisipag, maaari rin po kayong mag-like and subscribe sa aming YouTube channel. Ayan. So, ito na. Ayun. Sana po ay napagpalang bawat isa sa hapong to. Ayan. Para po sa ating closing song, papaunaan tayo natin Josel. At sa closing prayer naman ay si Manuel. So, ako po ang inyong nakasama, si Ate Deish. To God be the glory. God bless us all. Sound check. Thank you for the price, Lord.
you for the price you paid, carrying all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the real peace. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Your day is done. Seated on the throne, returning with many crowns, showing victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, seek what is done? What is done? Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this life, Lord. Thank you for the real peace. Wash me
Okay. Salamat po muna sa lahat at bago tayo tuloy mag-iwalay, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na narinig namin sa hapon na to. Salamat po sa bawat mensahe na nakapagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Linisin niyo po ang bawat isip at puso ng lahat ng narito upang maging karapat-dapat po kami sa mga salita mo, Panginoon. Maging katulad po sana kami ng mga binhi o mga halamang tumubo sa matabang lupa upang tuluyang pang lumago, yumabong, at magbunga, Panginoon, ang mga salita mong tumanim sa aming puso. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito na naglaan ng oras para po sa iyo, Panginoon. Sa aming speaker na nagbigay, na naghatid po ng mensahe mula sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po siya. I-bless niyo po kaming lahat, Panginoon. Salamat po sa hapon na to. Pinapaubayo po namin sa iyo ang lahat, Panginoon, ng nasa amin. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Na-miss mo ba ito? Gawain at mga experience na hindi mo malimutan during camp days? O kaya naman ang mga aral na talaga namang nagpahubog sa'yo? Lord, Lord, all of Spirit. Kaya natin Kaya narito na ang pinakamiss ng lahat. Pinakahihintay. Ang Online Camp 2021. Kung ikaw ay edad 16 to 30, ikaw ay malugod namin inaanyayahan para sa nasabing event. Kung ikaw ay interesado, halika na! Ano pang hinihintay mo? Pag-register na! Pakisagutan lamang ang registration form na ito. Maraming salamat! Yeah! Yo, salamat po. Amen! Thank you so much. Yan. Yun. So, yan sa mga gusto. Yes! Bless! Yes! Ayos. Hashtag bless. Yan! Yan. Salamat, Sa success mga yung gusto live. nyo, magpa-register. First time mag-live. Yan. Yay! Wow. Yan. Siya nga po Ayan, pala sa mga- sa mga gusto magpa-register. Yeah, sige tuloy. Ako magpa-register. Sa ating online Hindi ka na pwede. Sorry. Slash. Hindi, bawasan ko ng... Oo. Kalmaan nyo. Kalma. Sige tuloy, Brad, tuloy. Hindi Ayan, ka na sa mga sabihin gusto si pong- Kuya Raymond, hindi sa na rin mga- pwede. Char. Oo, di na. Ayan, sa mga gusto hindi po na rin pwede si magpa-register. Kuya Raymond. Magpa-register. May pag-ugnayan lang po sa lahat po ng Heads. CYCG members and officers, admins and advisors, at amin pang ibibigay ang link para po sa registration form. Yan. Yes. At check nyo rin po ang post ng CYCG about sa registration. Register na po kayo, Yan. libre lugaw. Ano pang hinihintay natin? Mag-register na! Register na, libre lugaw. Yan, so, libre lugaw. Alam ko, exciting thoughts. Talagang kahit ako, kahit Remarkable. overage, ay, di ba? Memorable. Di ba wala ako overage? Di pa ba, Brad? 41 ka na, di ba? Wow! 41. Grabe. Hindi, yun. Hindi pa. Pero ngayon mga pa lang, 40. ngayon pa lang, nararamdaman ko na yung excitement. Kaya Oo naman, naman. ano pa ang hinihintay Oo naman, natin? Di ba? Join na tayo, mga kaibigan.
Yeah! Yan, maraming salamat po. Thank you so much sa Salamat lahat. po sa mga nakinig. Sa CY, Yan. yan, sa CYCG Radio, sa Facebook, sa YouTube. Bye-bye. Bye-bye! Bye guys. God bless. Bye-bye.